ay nagpupuri sa poon. Sa langit habang panahon, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo. Patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya ay naniwala. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan, nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Maligayang Pasko pa rin sa inyong lahat. Bukod sa Kapaskuhan, ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Juan. Sabihin nyo nga, San Juan. Isang apostol at isang ebanghelista. Bukod sa mga titulong ito, si San Juan ay kilala natin. Kilala ng lahat bilang pinakamamahal na apostol ni Jesus. Pinakamamahal. Sadyang may natatangi kay San Juan. Kaya siya ang sinasabing pinakamamahal ni Jesus. Pero hindi naman sa nag-favoritism itong si Jesus. Hindi dahil may favorite itong si Jesus, no? Walang ganon. Pantay-pantay kay Jesus. Pero ang magandang malaman ay kung paano naging pinakamamahal si San Juan. Alamin natin ito sa pagbabalik tanaw kay San Juan at sa kanyang naging buhay kasama si Jesus. Para malaman natin kung bakit ba siya ang pinakamamahal, no? Sa 12, sigurado ko ang sarap sa pakiramdam nung alam mong ikaw ang pinakamamahal. Pero maganda muna makita, paano? Paano siya ang naging pinakamamahal? Balikan natin nung naghanap si Jesus at tumawag ng mga unang alagad. Si San Juan ay isa sa unang 4 na tinawag ni Jesus para maging apostol o alagad. Siya yung pinakabata sa lahat. Sa murang edad, siya ay tinawag at pinili.
at siya ay tumugon. Nung magbagong anyo si Jesus sa bundok Tabor, andon si San Juan. Ganon din, nung magsimulang magpakasakit si Jesus sa hardin ng Getsemani, andon si San Juan. Bago namatay si Jesus, habang siya'y nakapako sa krus, andoon sa paanan si San Juan. Kung matatandaan natin, ibinilin pa kay San Juan si Maria. At ibinilin si San Juan kay Maria. Andon si San Juan bago malagutan ng hininga si Jesus. Ngayon naman, narinig natin sa Ebanghelyo ang tagpo kung saan muling nabuhay si Jesus. Andon pa rin si San Juan, kasama si Pedro at ni Maria Magdalena. Si San Juan ang isa sa mga unang nakaalam na si Jesus ay muling nabuhay. Pero, si San Juan lang sa dalawa pang kasama niya ang naniwalang nabuhay si Jesus. Siya lang ang pinangalanan o naisulat na naniwala nang makita niyang wala si Jesus sa kanyang libingan. Kung may isang bagay tayong pwedeng matutunan kay San Juan bilang pinakamamahal na apostol, ito yung pagiging laging andoon para kay Jesus. Lagi siyang nandoon kay Jesus. Yung kanyang presensya, yan ang regalo niya lagi kay Jesus. Nung panahong nangangailangan si Jesus ng alagad, andon siya, tumugon agad, sumunod kay Jesus. Nung nasasaktan at nahihirapan si Jesus, andoon si San Juan para kay Jesus. At hanggang sa huling hininga ni Jesus, andoon pa rin si San Juan at hindi siya umalis sa paanan kahit ang lahat ng alagad ay nagtatago. Wala, hindi kapiling si Jesus. Nang muling mabuhay si Jesus, andon pa rin si San Juan at agad siyang naniwalang buhay si Jesus. Walang pag-aalinlangan, naniwala si San Juan kay Jesus. Ganyan ang taong minamahal. Laging andyan sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, sa kamatayan at hanggang sa huling hininga ng buhay. Ganon din sa pagbangon at muling pagkabuhay, nandyan, walang iwanan. Kaya hindi natin masisisi si Jesus kung bakit si San Juan ang pinakamamahal. Sa 12 alagad, siya ang laging sinasabing pinakamamahal. Hindi naman dapat magselos ang ibang alagad dahil madaming nagawa si San Juan na hindi nagawa ng ibang alagad. Ganyan ang pinakamamahal. At magandang matutunan natin kung paano pakamamahalin. Dapat kaya mong laging andyan at hindi mangiiwan. Kung di mo kayang manatili, kung hindi mo kayang araw-araw piliin ang iyong minamahal, hindi mo deserve tawaging pinakamamahal. Marami sa atin nagmamahal, gusto sila lang ang mahalin. Pero ayaw magmahal pabalik. Ay, hindi pwedeng ganun. Ang pagmamahal hindi one-sided. Kung gusto mong mahalin ka, matuto ka ring magmahal. Matuto kang maging tapat. Kaya mong manatili at hindi ka mangiiwan sa hirap at ginhawa. Dahil ganyan ang tunay na pagmamahal. Kayang manatili at pipiliin lagi ang pinakamamahal. Mga kapatid, ang pagiging minamahal ay hindi isang bagay na hinihingi o pinipilit
kundi isang bagay na pinatutunayan. Maging ganito nawa tayo, magmahal, handang manatili, andyan palagi, at kahit kailan ang minamahal ang laging pinipili. Amen? Amen.